Ako si Bonus B. na Magtibay. Ako si Jasmine A. Mendoza. Ako si Rebecca Shannon F. Bayot. Ako si Brian J. Tito Lara. Ako si Brad Correlego. Ako si Ivan Butangan. Presentasyon ng pangkat-apat. Naranasan mo na bang magmahal? Ano nga ba ang pundasyon ng matibay na relasyon? Ano nga ba mas matimbang? Tiwala o sakripisyo? Kaya mo rin bang mahalin ang isang taong hindi mo pa nakikita ang itsura? Katulad na lamang ng dalagang si Psyche sa nobela ni Apuleius, Cupid at Psyche. Ang kwentong Cupid at Psyche ay uri ng panitikan na nagbibigay paliwanag sa mga pinagmulan ng pangyayari o bagay o kwento ng mga nakikipagsapalaran ng mga Diyos at Diyosa. Ang kwentong ito ay isang uri ng mitolohiya. Mitolohiya ang tawag sa mga agham o pag-aaral ng mga mito o myth at alamat. Nagmula ang mitolohiya sa mito na galing sa salitang Latin na mutos at mula sa salitang Griego na mitos na ang kahulugan ay kwento. Bansang pinagmulan. Ang kwento ni Cupid at Psyche ay nagmula sa Roma kung saan nagsimula rin ang iba't ibang uri ng mitolohiya at panitikan. Ang bansang tinaguri ang pinagmula ng bagong henerasyon ng mga tao. Ang bansang pinagmulan ng kwentong Cupid at Psyche ay sa Roma, Italy, at kung saan nagmula ang kwentong mitolohiya. Pagkilala sa may akda, sinulak ni Lucius Apuleius Madam Francis. Pagkilala sa may akda, siya ang aktor ng Cupid at Psyche. Si Plautius ay isang manunulat na Latin. Ipinanak sa Afrika at nag-aral ng filosofiya at retorika. Kinasuhan ng pagkukulang ngunit napatunayang inosente. Nakilala si Apuleius dahil sa kanyang mga akda, kabilang na dito ang ginunto ang asno na naglaman ng maraming pang mga akdang pampanitika. Pinanak si Apuleius sa Mandora, Africa. Nag-aral siya sa Atenas bago maging isang tagapagtulong o tagapagtaguyod sa Roma. Naglakbay siya sa Hilagiang Afrika upang magtalakayin o magturo ng ukol sa filosofiya at retorika. Habang nasa Tripoli, kinasuhan siya ng paggamit ng pagkukulang upang mapagwagian ng pag-ibig ng isang mamayang balo. Dahil sa kanyang depensa, nanalo siya sa kasong ito. Pagkaraan pumunta at nanatili siya sa Cartago, ang lugar kung saan siya namatay. Go. Si Edith Hamilton ang nagsalin ng English ng kwentong Cupid at Psyche. Si Hamilton din ang pinakamagaling na babaeng manunulat ng klasika. Dahil sa kanyang kahusayang pinamalas sa mga aktang klasiko, naging siyang tanyag na babaeng manunulat. Pagkilala sa may akda, Vilma si Ambat, ang nagsalin sa wikang Tagalog na ang kwentong Cupid at Psyche. Si Ambat ay isang guro sa kagawaran ng edukasyon ng Pilipinas. Siya ay nanalo ng isang 20 pala pagkatapos nanalo sa on the spot, pagtuturo at interview. Si Ambat ay isang guro mula sa kagawaran ng Pilipino. Siya ay nanalo ng isang gantimpala pagkatapos ng isang mahigpit na proseso sa pagpili kung saan kasama sa on-the-spot demo, pagtuturo at interview na isinagawa sa pamamagitan ng isang panel ng mga hukom na kasama Senator Loren Legarda, Associate Justice Martin Villarama, S. Jr. Layunin ng mayakda. Ang layunin ng mayakda ng Cupid at Psyche ay pinamulat sa lahat na ang tiwala ng iisang matatag na instrumento upang mabuo ang isang matatag na pag-ibig. Ipinahiwatig ng akdang ito na ang tiwala ay isang makapangyarihan sapagkat dito nabubuo ang isang pag-ibig. Hindi mabubuhay ang pag-ibig kung wala ang tiwala. Layunin din ito na ipakita sa lahat na ang kalingitan ng iba ang siyang nagdadala sa atin upang gawin ang
pasasama at maling gawi. Nais ni Apoleios na mapukaw ang kanyang mga kababayan na mali ang pagkakaroon ng maraming asawa. Kaya gumawa siya ng isang akdang pampanitikan na naglalayong maging impormasyon para sa mga taga-Rome na maging matapat sa isang minamahal. Cupid. Si Cupid ay anak ni Venus at ang Diyos ng pag-ibig. Sa Latin siya ay tinatawag na amor at sa Griego eros siya ay karaniwang pinakita bilang isang batang lipakpak. Ang kanyang mga katangian ay isang busog, palaso at panat. Ang mga tinamaan ng kanyang mga palaso ay nagiging magkasintahan. Mga tauhan at karakter. Si Psyche ay isa sa mga pangunahing tauhan sa akda. Siya ay ang sinasabing pinakamaganda sa tatlong anak ng isang hari. Labis siyang hinahangaan at sinasamba ng mga kalalakihan at tinanyag niyang mas maganda pa kay Venus, diyosa ng kagandahan. Umibig siya sa anak ni Venus na si Cupid. Naging asawa niya si Cupid kasama ang mga basbas ng lahat ng Diyos at Diyosa sa Olympus. Naging immortal din siya sa huli. Mga tauhan, karakter. Zephyr. Si Zephyr ay tinaguri ang hari ng mga hangin at siya rin ang naghatid kay Psyche sa bago niyang tahanan o palasyo ni Cupid. At siya rin ang mga hangin naghatid pababa at pataas sa mga kapatid ni Psyche. Mga tauhan, karakter. Si Proserpine tinaguri ang reyna sa ilalim ng lupa. Sa kanya humingi ng isang kahon na isang kagandahan si Psyche bilang utos ni Venus. Ang pagkuha ni Psyche ng kahon na may kagandahan ni Proserpine o Proserpina ay kanya ring pinapahamak sa huli. Charon. Si Charon ay may-ari at mangkero ng bangkang sinasakyan Psyche patungo sa ilalim ng lupa o underworld para gawin ang utos ni Venus. Mga tauhan, karakter. Cerberus. Cerberus, ang three-headed dog o asong may tatlong ilong. Binigyan ito ni Psyche ng cage para makapasok at makatuloy pa sa paglalakbay niyang papuntang underworld. Zeus. Si Zeus ay pinuno ng mga Diyos at Diyos ng kalangitan at kulog sa mitolihiyang Griego. Siya ang nangingimabaw sa pinakapangyarihan, pinakamataas o supremong Diyos at sinaunang mga Griego. Si Apollo, siya naman ang sinasabing Diyos ng propesiya, araw, musika at liwanag. Nabanggit siya sa kwento ni Cupid at Psyche. Dito, tinanong ng haring ama ni Psyche ang magiging kapalaran ng kanyang anak. Tinanong ng haring ama ni Psyche ang magiging kapalaran ng kanyang anak. Isang kalunos-lunos ang balita para sa buong pamilya ni Psyche. Ang mensahe ni Apollo. Tauhan, Mercury. Si Mercury ay isang mensahero ng mga Diyos na siyang saksi rin sa pag-iisang dibdib ni Cupid at Psyche. Sa kaharian ni Zeus, kung saan sila humingi ng basbas upang maging immortal na rin si Psyche. Sa kaharian sa ilalim ng lupa, kung saan kumuha si Psyche ng ganda ng kanyang pinahamak. Sa tabi ng ilog kung saan nakita ni Psyche ang balahibo ng ginintoang usa. Sa tahanan ni Apollo kung saan humingi ng payo ang amang hari. Malangkas ng pangyayari. Una, may isang napakagandang mortal na tinatawag na Psyche. Lubha siyang maganda, kaya nakakalimutan na ng lahat ang mag-alay sa Diyosa ng kagandahan na si Venus dahil nandoon na kay Psyche ang kanyang oras. Nagalit si Venus kaya inutusan niya ang kanyang anak na si Cupid na paibigin si Psyche sa isang nakakatakot na nilalang. Hindi sinunod ni Cupid ang utos ng ina dahil siya man ay napaibig din sa ganda ni Psyche, ngunit ito ay nananatiling dini mula sa kanyang ina. Ikatlo, dahil labis na nabagabag ang ama ni Psyche kung bakit walang lalaki umiibig sa kanya. Kaya humingi siya ng payo kay Apollo at siya'y sinabihan ng dalhin si Psyche at gamitan ng maganda sa isang bundok. Ikaapat,
Imbes na mapahamak sa bundok ay doon pas niya nakilala ang lalaking magpapahibig sa kanya at nagdala kay Psyche sa palasyo ngunit hindi pa nagpapakita ang lalaki sa kanya. Ika-6, pumunta si Psyche sa kaharian ni Cupid upang sayuin ito, ngunit pinahirapan lamang siya ni Venus at kung ano ng pagsubok ang binigay. Dumalaw ang mga kapatid ni Psyche at sinulsulan siya ng alamin ng pagkatao ng asawa dahil baka ito'y halimaw at sinusunod naman ito ni Psyche. Resulta kung kaya't nasaktan niya si Cupid at umalis. ika-7, nang malaman ni Cupid na nandoon ang asawa ay agad niya itong tinulungan at hiniling mula kay Jupiter ang ambrosia, isang pagkain upang maging immortal. 1, 2, 3, go. ika-8, simula ng araw na yon ay naging immortal na si Psyche at nabuhay na sila ng maligaya. Go. Estilo ng pagkasulat ng akda. Ang estilo ng pagkasulat ng akda sa Cupid at Psyche ay sanaysay. Ito ay isang mitolohiya, kaya ang pinakapangunahing estilo ng pagsulat nito ay paggamit ng mga misining, malalim at matalinhagang mga pahayag sa salita. Ang akda ay nagbibigay ng ideya hinggil sa paniniwala, kaugalian, tradisyon, at nagpapahayag ng mga katangian ng tao tulad ng kalakasan at sinuhan. Ang sanaysay o essay sa wikang Ingles ay isang komposisyon na kadalasan ay naglalaman ng pananaw o kuro-kuro ng may akda. Sa ganitong paraan, may papahayag ng may akda ang kanyang damdamin sa mga mambabasa. Isa rin itong uri ng pagkikipagkomunikasyon na ang layunin ay maipabatid ang iyong saloobin sa isang makabuluhan at napapanahong paksa. Buod, noong unang panahon, may isang hari na may 3 anak na babae. Isa si Psyche sa 3 magkakapatid at tinuguriang siya ang pinakamaganda sa kanilang 3. Sa sobrang ganda ni Psyche ay talaga namang maraming umiibig sa kanya. Sinasabi rin na kahit na ang Diyosa ng kagandahan na si Venus ay hindi kayang tumapat sa gandang taglay ni Psyche. Ikinagalit ito ni Venus at mas lalo pang ang dapat sana na atensyon at mga papuri na para sa kanya ay napunta sa isang mortal. Dahil dito, nagalit si Venus at inutusan niya ang kanyang anak na si Cupid upang paibigin si Psyche sa isang nakakatakot na nilalang. Ngunit ang nangyari ay ang kabaliktaran. Si Cupid ang umibig kay Psyche na tila siya ang nabiktima ng sarili niyang pana. Sinasabi rin na kahit ang Diyosa ng kagandahan na si Venus ay hindi kayang tumapat sa gandang taglay ni Psyche. Kinagalit ito ni Venus at mas lalo pang nakapagalit sa kanya ay nakalimot na rin ng mga kalalakihan na magbigay ng alay sa kanya, maging ang kanyang templo ay napabayaan na. Inilihim ito ni Cupid sa kanyang ina at dahil sa kampante naman si Venus sa kanyang anak, hindi na rin ito nagbusisa. Hindi umibig si Psyche sa isang nakakatakot na nilalang. Ngunit wala rin umibig sa kanya. Kahit na sobrang pagmamahal ng mga Ginoo kay Psyche, ay sapat na sa kanila ang nakikita lang ito. Samantala, ang kanyang 2 kapatid ay nakapangasawa na ng hari. Naging malungkot si Psyche sa mga pangyayari. Kaya naglakbay ang mangharing Psyche upang humingi ng payo kay Apollo upang makahanap ng mabuting lalaking makakabiyak ang kanyang anak. Hindi alam ng amang hari na naunahan na siya ni Cupid upang hingin ng tulong ni Apollo. Kaya sinabi ng Apollo sa hari na makakapangasawa ng isang nakakatakot na halimaw ang kanyang anak at kailangan nilang sundin ang kanyang ipapayo. Nagawa na ng amang hari ang lahat ng pinayo ni Apollo. Naging masaya naman ang kanilang pagsama bilang mag-asawa. Mahal na mahal nila ang bawat isa, ngunit may isang bagay ang hindi masilayan ni Psyche, ang mukha ng kanyang kabiyak. Nang malaman ito ni Venus, ay lalo itong nagalit kay Psyche at dahil dito ay pinahirapan siya ng gusto. Iba't iba ang pagsubok ang pinagawa niya kay Psyche.
Subalit, nalagpasan ito lahat ni Psyche at di naglaon ang pag-ibig ni Cupid at kaluluwa ni Psyche ay nagtagpo sa likod ng mapapait na pagsubok sa kanilang pagsasama ay hindi na mabubuwag kailanman. Nangako si Psyche sa kanyang kabiak na kahit kailan ay hindi niya sasabihin sa mga kapatid niya na hindi niya pa nasisilayan ang mukha ng kanyang asawa. Ngunit ang mga kapatid pala ni Psyche ay may masamang binabalak at sa pangalawang pagbisita ng mga ito kay Psyche, sinusulan nila ito na suwayin ang kondisyon ng kanyang asawa. Sa unang pagkakataon ay nasilayan niya ang napakagwapong mukha ni Cupid. Ngunit ito ay muntik na kinamatay ni Cupid dahil sa isang aksidente. Ito ang estatwa ng Cupid at Psyche na ginawa ni Antonio Canova. Tunay nga na napaka-sikat na ng Cupid at Psyche simula pa nung sinaunang panahon. At yan nagtatapos ang aming presentasyon.